Nagsagawa ng profiling ang Department of Labor and Employment sa mga pamilyang naapektuhan sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ito'y bilang bahagi ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o TUPAD program ng pamahalaan. Ang sentro ng balitang yan mula kay Connie Kalipay ng Philippine News Agency. Sinimulan na ng Department of Labor and Employment Region 5 Bicol ang pag-profile ng mga potensyal na benepisyaryo para sa tulong panghanap buhay at trabaho para sa mga pamilyang naapektuhan ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sinabi ni DOLE 5 Regional Director Imelda Gatinao na halos 6 na milyon ang nilaan para sa trabaho sa ilalim ng programang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD. DOLE has been there. Alam naman natin na ang DOLE ay talagang sumusuporta doon sa recovery efforts for victims of natural calamities. Kasi ang tinitignan natin yung mga displaced workers. At dahil meron tayong data based doon sa ABSEMO report, so kaagad ay pinapunta natin yung ating mga TUPAD coordinator sa area at nag-coordinate sa mga LGUs. Aniya, ang mga coordinator ay nasa mga evacuation site para matukoy ang mga kwalipikadong benepisyaryo na karamihan ay pawang mga nawala ng trabahong agri-farmers mula sa permanent danger zone. In fact, ang mga coordinators right now ay nasa evacuation site para sa profiling. So, ipoprofile natin yung mga qualified beneficiaries, mostly displaced agri-farmers natin. As soon as we are done, sisimulan natin ang orientation and eventually magkakaroon ng work based doon sa identified na mga trabaho. Humigit kumulang 1,132 individual ang sinasabing makikinabang ng programa at maaaring tumaas pa ang bilang habang nagpapatuloy ang mga ulat ng profiling. Ang DOLE ay nakamonitor sa mga evacuees at titiyakin ang tulong ng gobyerno. Mananatiling sumusuporta ang Department of Labor and Employment sa efforts ng local government unit para matulungan ang mga displaced workers. Pangunahing tututukan ng mga benepisyaryo ng TUPAD ang pagpapanatili ng kalinisan at sanitasyon sa mga evacuation center, kabilang ang paghihiwalay ng basura, pagpapanatili ng mga pansamantalang silungan at mga pasilidad ng tubig at palikuran. Tutulong din sila sa pag-iimpake at pamamahagi ng mga relief goods at dahil sa matagalan na pag-aalboroto ng bulkan, lalahok sa mga proyekto sa panghahalaman ng komunidad. Mula rito sa Albay para sa Integrated State Media, Connie Kalipay ng Philippine News Agency.